Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ngayon ulit ay nasa Usapang Biblia at maganda po yung topic natin. Pinamagatan kong paano ba maging banal. So I want to invite you for a quick prayer. Let us bow down our head and close our eyes. Father in heaven, we thank you, Lord, for today. Today is Wednesday and we have this Usapang Biblia. Thank you, Lord, for your presence for this morning. That even though there are lots of trials, Lord, happening in our world, we are here, Lord, praying unto you that we can hear words from you, O God, your message for this morning. I pray that those who will watch today, Lord, may continue to bless them, O God, and guide me as your messenger of your word today, O God. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. We thank you, Father. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. So ang topic ko po sa magandang umagang ito ay paano ba maging banal? Okay? Pag titingnan niyo po yung salitang banal, parang ang hirap maabot. Pero with the Word of God, the Lord will simplify it for us to understand. Okay? Lagi po tayong based on sa salita ng Diyos para hindi po tayo nagkakamali. So I want you to open your Bible to 1 Peter chapter 1 verse 16. Dahil meron pong salita ang Panginoon. Okay? So, pakibukas po kayo sa akin. Sabi po ng Bible, mga kapatid, ay unang-una, paano tayo maging banal, ay may utos ang Diyos na maging banal. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. In short, unang-una natin bigyan ng pansin para tayo maging banal ay ilagay natin sa isip at puso natin na mismo ang Diyos ay may utos. Ano po yun? Sabi po sa English, be holy for I am holy. So, meron pong ibinibigay na instruction ng Panginoon sapagkat siya mismo ay banal. Ngayon, bigyan po natin ng pansin, paano ba talagang maging banal? Okay? Again, we will open our Bible. Sabi po dito, sa pangalawa ay panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Tignan niyo po mga kapatid ko ano yung nasusulat sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. In short, kaya sinasabi ng Panginoon na ikaw ay maging banal sapagkat siya'y banal, hindi mo kayang maging banal sa sarili mo. Para ka at ako'y makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos, ay sabi dito ay kailangan ang sabi dito, mga pangako. In short, mga kapatid, kailangan panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi, explain ko po yun. Panghawakan natin at pahalagan natin ang pangako. Ngayon, saan po ba natin matatagpuan ang mga pangako ng Diyos? Walang iba po tayo mapagkuhanan ng mga pangako ng Diyos para malaman natin, walang iba po kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, sa simula pa lang, may problema ka na kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin malalaman ang pangako ng Diyos. At kung hindi natin alam ang pangako ng Diyos, paano tayo makikibahagi sa kabanalang nagmumula sa Diyos? Ngayon, tanong, in short, pag may pangako, may nangako. At siyempre, para makilala natin yung nangako, again and again, wala tayong ibang bubuksan kundi ang salita ng Diyos. So in short, mga kapatid, yung pinag-usapan natin, hanapin natin yung mga pangako ng Diyos kasi napakarami. Ang problema lang sa tao ay ang tao ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos kaya hindi niya alam ang pangako. Yun pala ang sikreto. Para ikaw ay maging banal, alamin mo yung pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay? Ngayon sabi ko, para malaman mo ang mga pangako, dapat kilala mo din yung nangako. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible. Okay. Sabi po dito, number 3 is kilalanin niyo yung nangako. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukos sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala. Take note of that word, pagkakilala. Sino yung kikilalanin mo? Walang iba kundi yung nangako. Mamaya bubuksan po natin kung sino yung nangako.
sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. In short, mga kapatid, sabi dito sa binasa natin ay ibinigay na ang lahat, pinagkaloob na lahat ng patungkol sa kabuhayan. Minention dito, hindi lang yung kabanalan, kundi yung patungkol sa buhay na ito. Meron nang sinasabi ang salita ng Diyos at meron nang sinasabi ang pangako ng Diyos patungkol sa paano natin gagaygayin yung buhay na meron tayo dito sa lupa. At sabi nito, ipinagkaloob na ang lahat ng bagay patungkol sa kabanalan. Ang kailangan lang natin ay sabi dito, makilala yung tumawag sa Kanya, tumawag sa atin. At sino po ba ang tumawag sa atin? Sa pamamagitan ng Kanyang kalwalatian at kapangyarihan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang una-una natin dapat maintindihan, mga kapatid, yung nangako na walang iba ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sabi po ng Biblia, ang nangako po ay tapat. Sabi ko nga sa inyo, 15 minutes lang to pero marami tayong matututunan. Hebrews chapter 10 verse 23. Sabi po dito, mga kapatid, yamang minangako, ang nangako ay tapat. Sabi dito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-anilangan sapagkat tapat ang nangako. Take note of this, mga kapatid. Ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. At yung pong kikilalanan natin ay yung walang ibang pag-asa natin kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi, upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. So, ibig sabihin, marami sa atin, mga kapatid, hindi natin kilala yung nangako. At sa panahon na to, kailangan kilalanan natin kasi siya na lang ang pag-asa natin eh. At upang hindi rin tayo mag-alinlangan, ay makilala natin ang lubusan si Jesus. Yun po yung matutagpuan natin sa susunod na verse. Sabi po dito sa 2 Peter 3:18, lumago sa pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Okay, sabi po dito, dapat datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanpaman. Okay? So in short, para tayo maging banal, mga kapatid, kilalanin natin yung nangako. At sabi ng Biblia, hindi lang tayo lumago sa biyaya. Kasi ang gusto lang ng tao, laging biyaya, laging grace. Pero hindi natin binibigyan pansin yung nagbibigay ng biyaya at yung nangako. At sabi po dun sa ating salita ay, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. So, ibig sabihin, ang lahat ng glory para sa Panginoon. Ang lahat ng kalwalatian ay para sa Diyos. Amen? So, pangalawa, mga kapatid, pang-apat, dahil sabi ko nga, laging maikli lang itong ating usapang Biblia. Eto na tayo. Pag alam mo pangako ng Diyos, binabasa mo kanyang salita, kilala mo ang nangako, madaling mabuhay na may kabanalan. Sige, tunghayan po natin ang salita ng Diyos. Okay? Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15, magpakabanal sa pamumuhay. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, eto na, mga kapatid. Kasama ng pagpapahalaga sa pangako ng Diyos. At mismo doon sa nangako, okay? Kasunod nun, mga kapatid, ay yung pamumuhay na may kabanalan. Pag sinabi mong may pamumuhay na may kabanalan, ay ibig sabihin sa pang-araw-araw na pag-uugali, sa pang-araw-araw na sinasabi, sa pang-araw-araw na karakter natin, paano natin dinidil ang buhay. Amen? Nakikita yung kabanalan, holiness. Ibig sabihin, ang kabanalan ay paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At sabi dito, mga kapatid, yung kung bibigyan lang natin yung 4 na minention ko para mabuhay ka ng may kabanalan. Una, may utos ang Diyos. Okay? Be holy for I am holy. Pangalawa, para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos, kailangan natin panghawakan ang kanyang pangako na matatagpuan natin sa kanyang mga salita. At pangatlo, kilalanin natin na tapat yung nangako. At the same time, kilalanin natin mismo yung nangako.
At ang pang-apat mga kapatid ay may buhay tayo nang lagi nakasusunod sa salita ng Diyos. Lumalayo sa lahat ng uri ng kasalanan, nabubuhay ng may kabanalan araw-araw. At bilang konklusyon mga kapatid ay ito. Okay? Hebrews 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makikita sa Panginoon. Mas maganda po yung English mga kapatid. Sabi po dito, without holiness, we cannot see God. Okay? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makikita sa Panginoon. Maganda po yung sa English eh. Without holiness, we cannot see God. So mahalaga mga kapatid ang kabanalan. Sapagkat ang Diyos ay banal, dapat tayong magpakabanal. Amen? So maikli lang po yun, kayo na bago pa na nakakita o nakapanood nito, go back with the beginning at matutunghayan nyo para tayo maging banal sa harapan ng Diyos. So I'm inviting you to close your eyes. Makilala natin yung banal na Diyos para tayo maging banal. Amen? If any one of you who would like to accept Jesus as your Lord, God, and Savior, please follow what I'm going to say and pray with me, okay? Ama dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po ako sa iyo. Sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesucristo, Panginoong Jesus, nais kitang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa, magmula noon hanggang ngayon. At amang Diyos, tanggapin niyo po ako bilang iyong anak. Kapangyarihan na maging anak mo, katulad ng sinabi mo sa 1:12. At banal na Espiritu ng Diyos, manahan ka sa aking puso. Tulungan mo ako, Panginoon, sa kabanalan na katulad ng aking narinig. At ganun din, banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo ako na magmula sa araw na ito'y magsimula akong mabuhay na kaaya-aya sa iyong harapan. Mabuhay na may kabanalan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At salamat po kayo na nakipanalangin sa akin. Ako na lamang po ang mananalangin. Lord, mga sumabay sa panalangin na to, pagpalain mo. Alam ko, Lord, ang nais ng tao ay mabuhay na may kabanalan, pero hindi nila alam kung paano. At salamat, Panginoon, sa maganda umagang ito na tunghayan namin, na panghawakan namin ang mga pangako mo. Mabuhay kami, lakaran namin ang mga pangako mo, at manampalataya kami doon sa nangako, sapagkat ang nangako ay tapat, na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. At doon lang namin magagawa na mabuhay na may kabanalan, sapagkat hindi kaya ng tao mabuhay, Panginoon, sa kabanalan kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos at hindi mananangan sa mga pangako at doon sa nangako. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. At minsan pa, Panginoon, itutuloy namin ang aming mga panalangin patungkol sa mundong aming kinagagalwan. Lord, I pray that you may stop the coronavirus, Lord, soon in Jesus' name. Lord, you said in your word, if we ask anything in your name, you will do it, O God. And if we ask anything in your name, believe that we receive it and we will have it, Lord. Stop the coronavirus, Lord, as soon as possible, Lord, by your grace and by your mercy. Dalangin din namin, Panginoon, ng buong mundo, Pilipinas, Japan, Lord, America, buong mundo, Panginoon, the UAE, the Asian countries, Lord, the Muslim countries, the European countries, Lord, every part of this world, Lord, we are praying because we know, Lord, that sooner or later you will come and prepare us, Lord, for your coming. Madatnan mo kami, Panginoon, na bubuhay ng kaaya-aya sa iyo, na lumalago, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo, at hindi lang sa biyaya, kundi yung kilalanin ka namin, Lord, personal bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming mga buhay. At dalangin din namin, Panginoon, ng lahat ng ginagamit mong mga frontliners, even the Christliners, Lord, the pastors, the evangelists, the apostles, the teachers, O God, the prophet, O God, mga members, O Lord, nagpapahayag ng mga salita, mga leaders, Lord. At patuloy, Panginoon, tinataas namin ang aming mga frontliners, O God, mga nurses, mga doctors, oh God, lahat, oh God, the simple security guard, oh God, ang mga sales lady, ang mga Uber na naghahatid ng mga pagkain, oh Lord, ang mga deliveries, oh God, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Tinataas din namin, Panginoon, na patuloy ang mga anak mo, O Diyos, na nanampalataya sa iyo, na kami, Panginoon, ay patuloy na manalig sa iyo, at ikaw lang ang aming itaas sa aming mga buhay. Ma-please ka namin sa lahat ng aming ginagawa. At salamat, Panginoon, na minsan pang pinaalala mo na meron kang utos
Bagamat, Panginoon, hindi madali, pero Lord, sinasabi mo na ikaw ay banal, kaya dapat naming magpakabanal. Salamat po, Panginoon, sa magandang umagang ito. Maikli, O Diyos, pero alam namin, Panginoon, higit na ang iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay matuto sa magandang umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, at minsan pa namin ibinabalik sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tayong pangalan ng bugtong na anak na si Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Hi, Sister Jo from the Philippines. Good morning. At dun po sa mga manunood pa mamaya, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.